Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, sigurado si Gadon na hindi nananakit ang buwaya. Lalo nung makita niyang sumakay si Aris sa buwaya. Samantala, sa kabilang dako, nagkilala na sina Riani at Ibana. Hindi may paliwanag ni Riani kung bakit ganon ang kanyang nararamdaman matapos ang pag-uusap nila ni Ibana. Hindi maipaliwanag ni Riani kung bakit ganon ang kanyang nararamdaman matapos ang pag-uusap nila ni Ibana. Nailagdag pa rito ang laging pagpunta ng anak niya kina Artemio at lagi silang nag-uusap ni Ibana. Pagdating ni Gadon mula sa farm, muling nag-alala si Madam Shoni dahil hindi kasama ni Gadon si Aris. At ngayon, mga kaibigan, narito na naman ang pagpapatuloy ng nobelang pinamagatang Immortal! Pambira naman yung buhayang ito. Lalo pang lumalaki ang mga mata mo. Sige na nga. Magsalita ka kung talagang nakakaintindi ka. At huwag kang mag-aatake ha. Bibigyan kita ng 1 kilong karne ng kambing kung magsasalita ka na parang tao. Malalaman natin kung matalino ka ngang buhaya. Hoy,
tigilan mo nga ang pagtititig sa akin. Baka mahulog ako sa pagtingin mo. Magsalita ka na parang tao kung talagang magaling ka. Oy! Nasaan si Ares? Hindi ka pa rin nagsasalita? Nakakaumay na ang taong iyan sa buhaya. Kung hindi pa siya titigil, kukunin ko na sana ang kaluluwa niya. Pero hindi. Mas mabuti pang hayaan ko. Mas makakatulong siya sa pananatili ko sa mundong ito. Ang taong yon. Kakausapin ko na siya. Matagal ko na siyang nakikita. Pero di ko siya kinakausap. Pero natatakot siya sa akin. Pagkatapos, sisip-sipin ko ang lakas ng kaluluwa niya. Ang mabuti pa ay lalapit ako sa kanya. Lalo mo pang pinalaki ang mga mata mo, buhaya. Wala ka palang alam. Teka lang. Nasaan na kaya si Aris? Nakakatakot isipin ng pagkawala ng batang yun. Hindi na kita pakakainin, buhaya. Hindi ka rin pala nagsasalita. Nagmamatigas ka? Makitid ang ulo. Ano yun? Nagsalita ka ba? Oy! Buhaya! Ikaw ba ang nagsalita? Hoy! Makitid ang ulo! Naniniwala na ako. Matalino ka talaga. Buti na lang at laro lang ito, buhaya. Huwag kang magagalit sa akin. O ano? Magkaibigan na tayo, kaibigan na tayo. Hangal! Hindi ang buhaya ang nagsasalita. Ako ito. Tingnan mo ako. Ikaw? Ikaw, tao na makitid ang ulo. Bakit mo kinakausap ang buhaya, ha? Ano? Ikaw pala ang nagsasalita kanina? Niloloko mo ba ako, ha? Gusto mo bang ikaw ang gawing buhaya, ha? Hindi imposible naman yung sinasabi mo. Ikaw na babae. Sandali lang. Bakit ka nagpakita ngayon? Akala ko umalis ka na dito sa farma. Hindi ako aalis dito.
Nandito lang ako at naglilibot. Ano? Paano? Anong ang ibig mong sabihin? Ang alam ko ay umalis ka na dito sa farm. Iba ang buhay ko. Hindi tulad ng buhay mo, hangal na tao. Di ako angal Teka lang, nasaan si Ares? Nakita mo ba yung batang kasama ko rito? Tingnan mo. Hindi mo ba nakita na pumasok siya sa tinitirhan niya, ha? Ano ang pinasukan? Bulag ka talaga, tao. Kung gusto mo akong makausap, sumunod ka na lang. Bakit ka umalis? Oy! Saan ka pupunta? Doon ako titira. Sa kabundukan. Sa kabundukan? Si Ares daw. Lazarus House. Pupuntahan ko siya at titignan ko. Ares! Ares! Nalulungkot ako. Hindi ko pa nakikita si Sir Marlon mula kaninang umaga. Pati si Ma'am Ivana. Hindi pa rin lumalabas ng kwarto niya sa 3rd floor. Ang ganda talaga ni Ma'am Ivana. Parang si Sir Artemio na kapatid niya. Mabait sa pakitutungo. Matiisin at mahinahon magsalita. Si Sir Artemio naman ang kabaliktaran. Ang alam ko noon nang makausap ko siya ay isang taong may pagka-mainitin ng ulo. Pero ngayon, iba pala. Ang salita niya ay kabaliktaran ng ugali niya. Matiisin. Hindi ko pa siya narinig na nagsasalita ng masama. At grabe, parang natuto pa ako sa kanya. Tuloy, nahihiya ako sa sarili ko. Si Ma'am Ivana pala yung naroon. Mabuti pa ihanda ko na ang lamesa. Baka nagugutom na rin siya. Katulad pa rin ng dati, Dalia. Madalas nawala ako rito. Si Ivana ang kasama mo. Sir? Madalas ay si Marlon ang kasama ko sa mga biyahe. Kaya mas makilala ka ni Ivana. Opo, sir. Sabihin ko lang sa'yo, huwag kang magtaka kung marami siyang itanong sa'yo. Sa bagay, alam ko namang wala ka ring may sasagot sa mga bagay na itatanong niya. Kung tungkol sa buhay niyo, sir, wala akong masasabi. Tama. Dahil wala akong sinasabi sa inyo ni Marlon tungkol sa pamilya ko. Pero ngayon, mayroon na si Ivana na kapatid ko. Pero ang laki ng agwat niyong dalawa. Malayo ang pagkakaiba niyo. Ano yun? Karamihan sa magkakapatid, nagkakaroon ng tampuhan o silusan. Pero kayo ni Ma'am Ivana, pareho kayong simple. At yun ang nagbubuklod sa inyo. Marami ka nang nasabi. Para bang sinasabi mong nagsisinungaling ako. Na hindi ko talaga kapatid si Ivana.
Pasensya na, sir. Hindi ko po ibig sabihin yon. Naintindihan ko kung bakit marami kang sinasabi o naitatanong tungkol kay Ivana. Pero ang masasabi ko lang, mabait siya. Manatili siya dito. At kaya ng sinabi ko noon, nagre-recover pa siya mula sa epekto ng mga gamot na naiturok sa kanya. Grabe ba ang sakit niya, sir? Matagal siyang nanatili sa ospital. Buti na lang at gumaling siya. Oo. Maswerte si Ivana. Isa siya sa pinakamaswerte at pinakamahalagang babae sa mundong ito. Hindi talaga pala biro si Ma'am Ivana. Agad siyang bumalik sa kwarto matapos kumain. Pero, natatawa ako kay Sir Artemio. Madalas ko pa rin marinig ang mga salita niyang mundong ito. Sabi niya, parang hindi tao kung magsalita. Ay, si Riane ang tumatawag. Hello, Riane. Si Ma'am Ivana? Aba, hindi ko siya maisturbo. Kapapasok lang niya sa kwarto matapos kumain. Sayang. Kung dumalaw ka sana kanina, nakapag-usap sana kayo. Pero baka pwede mo pa siyang bisitahin. Sige. Ipaparating ko kung lalabas siya sa kwarto niya. Sabi ni Sir, nagre-recover pa siya. Oo nga pala. Matagal pala siyang nasa ospital. Oo, ganun din ang sabi ni Sir Artemio. Pero, hindi ko alam kung ano ang sakit niya. Oo, basta nagpatuloy siyang gumaling. Sige na, Riane. Bye. Mabuti pa si Riane. Isa ring maswerte dahil mayaman siya. Sa bagay, magiging maswerte rin ako kapag nakapagtapos ako. Utang ko yon kay Sir Artemio. Tao na madaling mawala. Alipin na iniwan para mag-alaga kay Buhaya Komando. Naniniwala akong isa lang akong hamak na tao. Isang matandang babae na lupay-pay. Wala nang saysay na matanda. Pero anong mangyayari kung ipakita ko na mangluloko ako? Siya pala ang inaasahan kong pupunta rito. Galing pa siya sa pinanggalingan ng kung ano-anong bagay para sa tao. Pero alam kong hindi talaga yon para sa tao.
kundi para kay Buaya Komando. Busog na busog si Buaya Komando. Andito na ako! Inang matanda! Malayo pa lang. Sumisigaw na. Nagsasabing nandito na siya. Ay, kagalakan kong makausap siya. Ganyan ang taong hindi sumusunod sa dyablo. Hindi katulad ng iniisip ko. Pero natutuwa akong tao siya. Makakatulong siya sa paghahanap ko ng kaligayahan sa mundong ito. Kahit ang mga mayayaman na sinasabing may-ari nitong farm. Gusto kong makausap yon. Baka siya pa ang makakatulong sa akin na. Andito na ako! Inang matanda! Totoo ba yan? Binilhan kita ng pagkain. Ano? Nakita kasi kitang yan pa rin ang suot mong damit. Hindi ka naman nagbibihis. Ano? May binili din akong pagkain. Sabay na tayong kumain, Nina. Teka lang. Ano nga palang pangalan niyo? Pangalan ko? Bakit kayo natatawa, Isa? Pangalan ko? Bakit? Nakakatawa ba ang pangalan mo? Paano kung hindi ako titira rito kapag sinabi ko ang pangalan ko, ha? Ano nga ba talaga ang pangalan nyo? Ngayon ko lang kasi naalalang itanong sa inyo eh. Diabla. Ano? Nge? Diabla? Para bang... Diablo? Diabla? Nge? Ano ba yung pangalang yan? Parang Diablo. Ay, naalala ko tuloy nung nakita ko siyang nagagalit. Kumikislap ang mga mata niya. Nandito pa rin ako sa rest house. Di bale, buso na ang buhaya. Isasaro ko ang mga bintana. Yan. Yan. Hindi rin pala dumarating yung matandang yun. At parang hindi raw siya kumakain ng kanin. Puro prutas lang daw ang kinakain niya. Sa gubat daw siya nang galing. Teka lang. Saan kayang bahagi ng kagubatan niyon? Buti na lang. Wala dito si Aris. Sinundo ko siya ni Sir kahapon para ihatid sa paaralan.
Ah, bakit may ganon sa may pinagmumulan ng ungol ng buhaya? Nakawala ba? Nakikita ko dito mula sa bintana. Sus! Nakawalang buhaya! Ayan na! Baka dito ba sa rest house tumuloy? Paano na ito? Paano maibabalik sa swimming pool ang pinagmulan niya? Sa bagay, alam kong hindi ako sasaktan ng buhayang yun. Mga kaibigan, abangan ang susunod na kabanata ng ating nobelang Immortal. Inihahandog sa inyo ng the #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!